Ka-Express, para sa lahat ng mga fans ng Gilas Pilipinas at Pinoy basketball sa buong mundo. Ito ang iyong straight news dahil isang malaking comeback story ang muling nagbibigay ng excitement sa international hoop scene. Hindi lang ito simpleng laro sa Japan B-League. Ito ay isang emotional, makasaysayan at simbolikong pagbabalik para sa pinaka-importanting big man ng Pilipinas ngayon. Matapos ang halos isang taong pag-aantay, si Kai Sotto ay muling haharap sa kanyang dating kupunan at ang buong basketball community ay nakatutok kung handa na nga ba siyang bumalik sa elite form. Kai Sotto ginulat ang Japan sa unang pagkakataon matapos ang kanyang matinding ACL injury nitong early 2025. Haharap si Kai laban sa kanyang dating team na Hiroshima Dragonflies habang suot na ngayon ang jersey ng Koshigaya Alphas. Ang matchup na ito ay agad naging headline sa Japan dahil hindi lamang ito regular season game, ito ay comeback narrative, reunion story at redemption moment na pinagsama-sama. Sa social media pa lang, ramdam na ang anticipation dahil maraming Japanese fans at Pinoy supporters ang gustong makita kung gaano na kalayo ang narating ng kanyang recovery. Sa tournament overview, kasalukuyang tumatakbo ang 2025-26 Japan B-League season kung saan ang Koshigaya Alphas ang isa sa mga pinaka-improving teams sa B2 East Division. Hawak nila ngayon ang sulit na 22-14 record, isang malaking improvement kumpara sa nakaraang season at malinaw na target nila ang promotion papuntang B1 Division. Malaki ang naging epekto ng pagbabalik ni Kai sa momentum ng kupunan dahil mula nang makabalik siya noong February 2026, nag-iba agad ang identity ng team, mas physical sa loob, mas confident sa rebounding, at mas organized sa half-court offense. Hindi naging madali ang journey na ito. Early last year, isang ACL tear ang halos nagpatigil sa momentum ng kanyang career. Sumailalim siya sa surgery at mahabang rehabilitation process. Sa loob ng halos isang taon, puro training, recovery drills at conditioning ang kanyang dinaanan habang hinihintay ang clearance para muling makabalik sa full contact basketball. Marami ang nagduda kung maibabalik pa ni Kai ang kanyang mobility at explosiveness, lalo na para sa isang 7'3 center na heavily dependent sa movement at timing. Pero ngayon, malinaw ang sagot, bumalik siya ng mas matured at mas composed player. Sa kanyang unang 4 na laro matapos ang injury, agad siyang nagposte ng impressive averages na 17.5 points and 12 rebounds kada laro, kabilang ang back-to-back double-doubles laban sa Livanga Hokkaido, kung saan nagtala siya ng 14 points and 10 rebounds sa unang game at sinundan pa ng dominanting 20 points and 14 rebounds performance. Hindi lamang numbers ang napansin ng mga observers, mas naging efficient ang kanyang positioning at mas disciplined ang kanyang decision-making sa loob ng court. Isa sa pinakamalaking milestone ng kanyang pagbabalik ay nang maabot niya ang 1,000 career points sa Japan B-League matapos ang isang malakas na slam dunk. Isang moment na sinalubong ng malakas na sigawan ng crowd at agad naging viral online. Para sa marami, simbolo ito na tuluyan nang nakabalik ang dating confidence ni Kai. Dagdag pa sa drama, nang paparating na laban ay ang katotohanang dati siyang naglaro para sa Hiroshima Dragonflies noong 2023-24 season. Sa loob ng 34 games kasama ang Hiroshima, nag-average si Kai ng 12.8 points, 7.2 rebounds, and 2.1 blocks. Numbers na nagpatunay sa kanyang defensive value at naging dahilan kung bakit minahal siya ng mga fans doon. Naging bahagi siya ng playoff push ng team at nakabuo ng magandang relasyon sa coaching staff at mga teammates. Kaya ngayon, hindi lang ito simpleng kalaban, ito ay pagbabalik sa lugar kung saan siya unang nag-establish ng pangalan sa Japan basketball. At sa player pool updates, malinaw na si Kai ang sentro ng sistema ng Koshigaya Alphas. Kasama niya ang import forward na si Justin Harper na nagbibigay ng scoring sa perimeter, habang si Tomoya Uchiha ay isa sa pangunahing guards na tumutulong sa spacing at playmaking. Ang kombinasyon ng outside shooting at inside dominance ang dahilan kung bakit mas balance ang Alphas ngayon kumpara sa early season struggles nila.
Sa kabilang banda, hindi rin basta-basta ang Hiroshima Dragonflies. Pinangungunahan sila ng import forward na si Joyne Evans at big man na si Kerry Blackshear Jr. Parehong kilala sa physical interior play. At dahil dito, inaasahan ang matinding banggaan sa paint. Isang tunay na test kung fully recovered na nga ba ang tuhod ni Kai laban sa elite level physicality. At online reactions mula sa mga fans ay overwhelming positive. Maraming Pinoy ang proud sa kanyang resilience matapos ang injury, habang ang mga Japanese fans naman ay excited makita ang kanyang evolution bilang player. May ilan ding cautious voices na nagsasabing kailangan pa ring bantayan ang kanyang minutes upang maiwasan ang re-injury. Lalo na't mahalaga siya hindi lamang sa club, kundi pati sa future campaigns ng Gilas Pilipinas. Scheduled ang highly anticipated matchup sa March 7 at 5:05 Philippine time at gaganapin ito sa Hiroshima Sun Plaza Hall na susundan agad ng rematch kinabukasan sa March 8. Ang back-to-back games na ito ay bahagi ng Emperor's Cup qualification schedule kung saan magtatagpo ang B1 at B2 teams para sa national tournament positioning. Strategically, malinaw ang magiging papel ni Kai sa larong ito. Kailangan gamitin ng Koshigaya ang kanyang height advantage sa pick-and-roll situations at rim protection upang mapabagal ang fast-paced offense ng Hiroshima. Sa defensive end, ang kanyang shot-blocking presence ang posibleng magiging difference maker laban sa aggressive drives ng Dragonflies. Para naman sa perspective ng Gilas, napakahalaga ng performances na ito. Ramdam ng national team ang pagkawala ni Kai sa mga nakaraang FIBA windows kung saan nahirapan ng Gilas sa rebounding at interior defense laban sa mas malalaking international opponents. Kaya bawat solid outing ni Kai sa Japan ay nagbibigay ng confidence sa mga fans na kapag bumalik siya sa national duty, masanda siya sa physicality at mentally. At ang mas kapansin-pansin ngayon ay ang maturity ng kanyang laro. Hindi na siya basta shot blocker lang, marunong na siyang magbasa ng spacing, mas mabilis magdesisyon sa passing lanes, at mas kalmado kahit under pressure. Ito ang klase ng development na hinahanap ng modern basketball systems. Well, sa kabuuan, ang laban na ito kontra Hiroshima Dragonflies ay higit pa sa standings o statistics. Ito ay patunay ng resilience ng isang atleta na bumangon mula sa isa sa pinakamahirap na injury sa basketball. At ito rin ay simbolo ng patuloy na pag-angat ng Pinoy presence sa international stage. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.